Ngayon class, ito na ang pinakamaingay na part, major theories. Parang barangay meeting, lahat may opinyon. Meron tayong apat na bigatin. Sigmund Freud, Psychoanalytic Bohrhus, Frederick Skinner, Behaviorism, Aaron Temkin Beck, Cognitive Carl Rogers at Abraham Maslow. So class, sino ang tama? Lahat at wala. Kasi bawat isa may sariling lens, may sariling focus, may sariling limitation. Kaya hindi sila naglalaban, nagko-complement sila. Halimbawa, isang student na bumagsak. Freud, may unconscious fear of failure. Skinner, walang reinforcement sa pag-aaral. Beck, negative thoughts. Rogers, kulangan sa support at acceptance. Same person, apat na explanation. So class, tandaan, walang iisang theory ang kayang mag-explain ng buong tao. At dito na papasok ang next question. Kung lahat may strengths at weaknesses, paano natin sila i-evaluate at pagsasamahin? Diyan papasok ang strengths and weaknesses sa next slide. Ngayon class, ito na. Strengths and weaknesses ng theories. Kasi kahit gaano kaganda ang theory, hindi yan perfect. Parang love life. May strengths, may red flags. Balikan natin ang apat. Si Freud, strength. Malalim. May unconscious weakness. Minsan parang lahat childhood trauma si Skinner. Strength. Very scientific, observable. Weakness. Parang robot ang tingin sa tao, walang feelings. Si Beck. Strength. Practical. Evidence-based. Weakness. Minsan, masyadong focused sa thinking lang si Rogers at Maslow. Strength. Positive, growth-oriented. Weakness. Minsan kulang sa structure at measurement. So class, ano ang lesson? Walang iisang theory na kayang ipaliwanag ang buong tao at kung pipili ka lang ng isa, kulang ang makikita mo. Parang nag-zoom in ka sa isang part, pero hindi mo nakikita ang buong picture. Kaya ang tamang approach, complementary. Ibig sabihin, hindi mo pipiliin kung sino ang tama pagsasamahin mo kung ano ang useful. So hindi ka magiging Freudian lang ako or behaviorist lang ako, magiging integrative thinker ka. At ito ang difference ng beginner at advanced. Beginner, naghahanap kung sino ang tama. Advanced, alam na lahat may ambag. Okay class, eto na, medyo classic ito. Scenario, therapist focuses on unconscious conflicts. Tapos nakahiga ka sa couch, tapos tinatanong ka, kumusta ang childhood mo? Parang napunta ka bigla sa teleserye ng buhay mo. Ang tanong, anong theory ang ginagamit dito? A. Behaviorism by Psychoanalytic C. Cognitive D. Humanistic. Sige, himayin natin. Keyword, unconscious conflicts. Hindi ito behaviorism. Kasi si Bohrhus Frederick Skinner, behavior lang, observable. Walang unconscious. Hindi rin cognitive kasi si Aaron Temkin Beck, thoughts ang focus, conscious thinking. Hindi rin humanistic kasi si Carl Rogers, growth, self, authenticity. Pero dito, may unconscious, may past, may childhood issues. At sino ang kilala dito? Sigmund Freud. So class, ang sagot ay B, psychoanalytic. At ito ang insight. Sa psychoanalytic approach, hindi lang present ang tinitingnan, hinahalungkat ang past experiences. At minsan, kahit hindi mo maalala, may epekto pa rin sa behavior mo. Kaya may mga reaction tayo na hindi natin maintindihan kasi rooted sa unconscious. So, class, tandaan. Psychoanalytic ay katumbas ng past plus unconscious. Behaviorism ay katumbas ng observable behavior. Cognitive ay katumbas ng thoughts. Humanistic ay katumbas ng growth. Ngayon class, kung lahat ng ito ay may ambag, paano natin sila pagsasamahin sa isang model? Diyan papasok ang integrative view ni George Liebman Engel sa next slide.